Rocks Pirates, mababawasan nga ba? Dragon, makukuha na ang Devil Fruit niya. At ang inaabangan nating pagkakampihan nila Roger at Garp laban dito sa Dome Reverse na si Rox, masisilayan na nga ba natin? Samahan nyo ako sa panibagong predictions para sa chapter 1164 ng One Piece. Ano-ano nga ba ang mga posibleng mangyayari sa parating na chapter? Sabay-sabay nating alamin. Pero bago yan ay huwag kalimutan i-like ang video, mag-subscribe at hit ang bell para maging updated sa mga spoilers, theory at chapter patungkol sa One Piece. O paano, simulan na natin. Let's go! Nagkaharap-harap na nga ang mga pinakamalalakas na pirata, marines at ang namumuno sa mundo ng One Piece. Ang inaantay nating legendary event ng God Valley na puro bakbakan ng mangyayari ay ito na, masasaksiyan na natin. Sa paglabas nitong si Imu sa katawan ni Saturn ay dito na magsisimula ang tunay na laban. Sa nakaraang chapter ay nakita natin ang pagkagulat pero may kasamang pananabik sa mata nila Rox. Kasama si Newgate ang nagtetesting ng kanyang Devil Fruit na si Kaido at ang dumating ng biglaan na si Linlin. Sumali na nga din sa laban ang naguguluhan pa na si Garp at ang curious na si Roger. Iba-iba man ang motibo ng mga to ay sama-sama nilang inatake ang demonyong si Imu at si Saturn. Pinakita ng mga napakalalakas na mga tao na to kung sino sila at bakit sila dapat tumatak sa mundo ng One Piece. Bagamat malalakas ang pinakawalang atake ng mga bida natin, wala ngang nagawa ang mga yan sa kapangyarihan nitong si Imu. Binaisik lang ni Imu ang napakalalakas na atake. Katulad na lang nitong Galaxy Impact ni Garp na nakita natin kung anong puwersa ang pwedeng maipakita nito. Ang Divine Departure ni Roger at yung Abyssal Pandemonium ni Rox, napakatitindi niyan pero wala lang kay Imu. Dito natin nakita na hindi talaga basta-basta si Imu. At siya ang palagay kong huling kalaban ni Luffy. Sa kabilang banda ay nagpatuloy ang laban ng ibang pirata at nakita natin ang powers ni Captain Jan na Magnet at yung kay Gansui na Bomb Fruit. Dahil sa pagpapakawala ni Captain Jan ng kanyang powers ay nadamay nga si Dragon na hawak pa nito si Shanks. Kasi nga tinangay din ang armas niya dahil may bakal nga rin ito. Nawala si Shanks kay Dragon pero ligtas naman to. At dito natin nakita kung paano napunta si Shanks doon sa treasure chest. Talagang destiny ang nangyari na malamang mapupulot. Nilagaban ang treasure chest na yan dahil nga naghahanda na sila para nga umalis. Sa huling page ng chapter ay patuloy ang laban nila Rox kay Imu pero siya nga ang tanging target ni Imu. Nagawa pa ngang atakihin ni Imu si Rox pero ang pinakaalas ni Imu ay ginamit na nga niya na Dome Reverse si Rox at ang unang utos ni Imu ay patayin niya ang mag-ina niya. Yan ang mga nasaksihan natin sa nakaraang chapter. Neto kaya ano ang mga posibleng mangyayari? Alamin natin. Isang nakakagulat na pangyayari nga ang nasaksihan ng mga bida natin dahil sa ginawang atake ni Imu. Bigla nga niyang dinome reverse itong idol natin na si Rox. Na inakala nating lahat na hindi kayang madome reverse ni Imu itong si Rox dahil sobrang lakas nga gumamit ni Rox ng Conqueror Saki. Pero isa din ako sa mga napaisip niyan dati pa na posibleng madodome reverse si Rox. Bakit? Dahil mukhang ito ang tanging naging dahilan ng pagtutulungan nga nila Garp at Roger para talunin mismo si Rox. Kaya nagkaroon ng sense ang pagdodome reverse ni Imu kay Rox. Pero dahil nga nasa dome reverse state na si Rox ay malamang na to next chapter may mga marereveal patungkol kay Rox at may masasaksihan tayong mga flashback patungkol sa buhay niya kung paano ba na-impluwensyahan si Rox nitong si Davy Jones na kalololohan niya. Para sa akin kailangan nating malaman kung ano ba talaga ang pinanggalingan ni Rox at sino ba talaga siya. Maraming tanong ang pumasok sa isip natin. Lalo na nung na-reveal na isa nga siya sa miyembro ng Davy D family tapos isa rin siyang Buccaneer. Asahan natin na sa mga magdadaang chapter dahil malapit na matapos yung arc na to ng God Valley kasi nga nakaharap na nila si Imu at nasa sitwasyon na tayo na magtutulungan na sila Roger at Garp para nga labanan si Rox. Sa puntong yan ay may mga pagre-reveal at mga impormasyon tayong malalaman patungkol kay Rox. Sa Davy D family, sa mga Buccaneers, syempre hindi mawawala yung patungkol sa Ancient Kingdom at Void Century. Dahil dyan tumatak ang Davy D family. Bakit galit na galit si Imu sa Davy D family kay Davy Jones? Kailangan nating malaman yan. Saka ano yung promise na sinasabi ni Rox kay Imu? Galing kaya talaga to kay Davy Jones nung Void Century? May connection kaya itong si Davy Jones kay Joy Boy? O posibleng nanggaling din kay Joy Boy yung pangako na yon na dinala din ni Davy Jones para nga labanan si Imu? Sa palagay ko may connection si Joy Boy at Davy Jones, pati yung promise ni Joy Boy sa Mermaid Princess ng Fishman Island. Naniniwala ako na sa mga flashback ni Rox ay may mga impormasyon
Dragon para dyan, kaya abangan natin dahil nasa Dome Reverse state. Ito ngang si Rax, kaya asahan natin may mga flashback na mangyayari. Next chapter din ay malamang may eksena pa rin si Dragon kahit na nahiwalay na nga si Shanks sa kanya. Ang tingin ko nga dyan na hanapin niya si Shanks dahil maiisip niya nasa paligid lang yung baby na yon, kaya maghahanap yan si Dragon. Posible niyang makita si Shanks na daladala na nila Gaban papunta doon sa barko nila Roger, at baka maisip niya na mas mapapabuti pa siguro si Shanks dahil nakita naman siguro niya na okay ang crew ni Roger, at sa paghahanap na yan ni Dragon kay Shanks ay panigurado na dito sa eksena na yan may matatagpuan siya na isang treasure box at may laman nga ito na devil fruit. Alam natin na si Dragon naguguluhan nga ngayon sa mga nangyayari. Mananatili ba siya sa Marines kahit na nakita niya na sinusuportahan ng mga to yung gawain ng mga Celestial Dragon, o pwedeng umalis na siya pero pipigilan niya yung mga to na gawin ang mga di makataong gawain kahit nalabanan pa niya ang Marines at world government. Matagal na natin gustong makita kung paano nakuha ni Dragon ang devil fruit niya at anong devil fruit yung taglay ni Dragon. Sana sa next chapter maipakita na yan. Sa kabilang banda naman ang puntahan natin dahil 'di ba naglalaban nga ang Roger Pirates at Rax Pirate, ay malamang na to magpapatuloy pa rin yan. Nasaksihan na nga natin yan nung nakaraang chapter na naglaban sila Captain Jan at si Gansui dahil nga sa napakaraming kayamanan na ayaw nga nilang paghatian sa patas na paraan. Nainganyo pa dito si Shiki, isa pa yung pasaway. Naku po, talagang magkakagulo na dyan. Alam natin maraming miyembro ang Rax Pirate kaya talagang gulo to. Asahan din natin na baka may mga mawala na miyembro katulad na lang niyang si Gansui o si Silver Axe dahil 'di ba magkaaway ang si Silver Axe at si Shiki. Baka maganap pa sa next chapter ang laban ni Shiki at Silver Axe. Sali na rin natin dyan ang ilan sa mga God's Knight. Pero sa tingin ko ang ilan sa mga maglalaban dyan ay sila Gaban at si Summers dahil may alitan nga din ang mga to. Posible din na makita natin na umaksyon itong si Bogart dahil kasama pa rin ang tropa ni Garp sa laban, kaya magandang makita yan kung gaano kalakas tong mga to. Lalo yan si Bogart, kailangan niyang magpasikat sa atin para 'di ba mas makilala natin ang right hand man ni Garp. Saka dagdag ko rin na itong si Garling at Rayleigh di pa nagkakaharap, baka makita natin yan sa next chapter kung may eksena ulit ang Roger at Rax Pirate crew. Balik tayo sa main event. Nasaksihan natin ang ginawang kadayaan ni Imu dahil na Dome Reversi ang isa sa pinakamalakas na pirata sa kasaysayan. Malamang na to gulat na gulat sila Newgate, si Kaido, si Linlin, lalo na itong dalawa na sila Roger at Garp dahil ano na namang kalokohan ang nangyayari sa harap nila. Una si Saturn at Imu, tapos si Rax magiging demon din. Nako po, next chapter malamang yan magpapatuloy pa rin ang pakikipaglaban ng limang malalakas na tao na to. Lalabanan pa rin nila si Imu. Kaso madadagdag nga lang si Rax. Pwedeng sila Garp at Roger kay Imu, sila Newgate, Kaido at Linlin kay Rax. Dahil kapitan nila yon, kailangan nilang mabalik sa ulirat si Rax. Dito din natin makikita kung pinapahalagaan ba nila Newgate, Kaido at Linlin itong si Rax kahit na minsan may alitan na nangyayari sa grupo nila. Kay Newgate at Kaido baka makita natin yan. Pero kay Linlin hindi tayo sure, pero baka meron din itong si Big Mom na pagpapahalaga kay Rax. Kasi nga kailangan nilang pigilan si Rax dahil nga alam natin na ang tatargetin ni Rax ay ang mag-ina niya. At kailangan ding lumaban ni Rax doon sa powers ni Imu na dapat manaig yung pagiging DVD at Buccaneer ni Rax. Kasama ng malakas na conquerors niya kasi ito lang ang tanging magiging paraan niya para nga bumalik siya sa normal. Conquerors lang din ang posibleng panlaban talaga sa demonic powers ni Imu. Pero mag-expect pa rin tayo ng twist na medyo malala dahil baka sa huling page ng chapter may mangyaring di natin inaasahan. Yun nga yung mapatay niya si Ares. At doon lang makakabalik sa normal si Rax pag ganun na yung nangyari. Pero sana hindi mangyari. Kaso nasa mundo tayo ng One Piece, kapag nanay talaga, madalas may nangyayaring masama sa kanila. Kaya asahan natin yung malalang mangyayari. Pero ganun pa man ay marami pa rin tayong dapat abangan sa parating na chapter. Katulad na lang ng nasabi ko na patuloy pa rin ang laban. Nandyan ang pagtutulungan nila Roger at Garp. Ganon din sila Newgate, Kaido at Linlin para nga pigilan si Imu at ang Nadome Reverse na si Rax. Abangan natin yan. Sa mga nasabi ko na teorya o pananaw ay mas mabuti pa din na abangan na lang natin ang mga susunod pa na chapter. Na-excite lang tayo dahil palupit na ng palupit ang mga nangyayari. Kayo mga katambay, ano sa palagay nyo ang mga posibleng mangyayari sa parating na chapter? Comment nyo lang sa baba at babasahin ko yan. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over now!